Nagpapatuloy ang ating pag-aaral sa ikawalong serye patungkol sa walang hanggang paghuhukom. At ngayon ay dadako tayo sa ikawalong aralin, babala ni Jesus sa aba ninyong mga hindi nagsisisi. Para sa ating susing talata, ito ay nasa ikasampung kabanata ng Lukas talatang 14. Ngunit sa araw ng paghuhukom ay magiging mas magaan para sa Tiro at Sidon kaysa sa inyo. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, nagbigay si Jesus ng matitinding babala sa mga lungsod ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Ito ang mga lugar na nakasaksi ng maraming kamanghamanghang himala mula mismo kay Jesus. Ngunit nanatiling matigas ang puso at tumangging magsisi. Nakagugulat na sinabi ni Jesus na mas magaan pa ang hatol sa mga makasalanang lungsod gaya ng Tiro at Sidon kaysa sa kanila. Bakit? Sapagkat ang mas malaking pribilehiyo ay nangangailangan ng mas mataas na pananagutan. Ngayon, sisiyasatin natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin sa kasalukuyan sa pamamagitan ng aral, ng pananagutan at pagsisisi gamit ang halimbawa ng Ninibe. Pananagutan ayon sa liwanag ng katotohanan. Ipinapakita ni Jesus na ang mas maliwanag na kapahayagan mula sa Diyos ay nangangahulugan ng mas malaking pananagutan. Nakita ng Corazin at Bethsaida ang mga himala, mga bulag na nakakakita, mga pilay na nakalalakad, mga may sakit na gumaling. Ngunit hindi sila nagsisi. Sa kabila nito, sinabi ni Jesus na ang mga paganong lungsod gaya ng Tiro at Sidon na hindi nakasaksi ng ganoong mga himala ay mas magaan ang magiging hatol. Tayo rin ay may malaking pribilehiyo. Lagi nating naririnig ang salita ng Diyos. May access tayo sa Biblia at Ebanghelyo. Ngunit ito rin ay nangangahulugan ng mas malaki ang ating pananagutan na tumugon sa katotohanan. Halimbawa sa Lumang Tipan, ang pagsisisi ng Ninibe. Isang kahangahangang halimbawa ng agarang pagsisisi ay ang Ninibe, isang lungsod na kilala sa kasamaan. Ang mensahe ni Jonas, 40 araw pa at ang Ninibe ay gigibain. Sang-ayon sa kabanatang 3 ng Jonas, talatang 4. Ang tugon ng mga taga-Ninibe, nag-ayuno sila, nagsuot ng sako, at tumalikod sa kasamaan. Ang tugon ng Diyos, nang makita ng Diyos ang kanilang mga ginawa at kung paanong sila'y tumalikod sa kanilang masamang gawain, siya'y nahabag at hindi na itinloy ang kaparusahan. Sang-ayon sa Jonas, kabanatang 3, talatang 10. Maging si Jesus mismo ay nagbigay puri sa kanilang pagsisisi. Sinabi niya sa ika-12 kabanata ng Mateo, talatang 41. Ang mga taga-Ninibe ay titindig sa paghuhukom laban sa lahing ito at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsisi ng ipangaral ni Jonas. At narito, higit pa kay Jonas ang narito. Ang Ninibe ay mas kaunti ang liwanag na natanggap, ngunit sila ay agad na tumugon sa babala ng Diyos.
Tayo ba ay ganoon din? O paulit-ulit nating tinatanggihan ang kanyang paanyaya? Ang Diyos ay maawain, ngunit makatarungan din. Ang Diyos ay mahabagin. Handa siyang magpatawad sa mga tunay na nagsisisi. Hindi siya nasisiyahan sa paghahatol. Ngunit ang Diyos ay makatarungan din. Ang patuloy na pagtanggi sa pagsisisi ay tiyak na humahantong sa kahatulan. Ang awa at katarungan ng Diyos ay kapwa tunay na bahagi ng kanyang likas na pagkatao. Ang biyaya ay paanyaya sa pagsisisi, ngunit ang matigas na pagtanggi ay humihingi ng katarungan. Kapag tinanggihan ng mga tao ang biyaya ng Diyos, ang kahatulan ay nagiging kinakailangan at tiyak. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang kalungkutang may pagkadismaya sa mga lungsod na ayaw magsisi, sapagkat alam niya ang mabigat na kaparusahang naghihintay sa kanila. Gaya ng sinabi niya sa Lucas Kabanatang 10, talatang 15, "At ikaw, Kapernaum, iisipin mo bang iaangat ka hanggang sa langit? Hindi, ibabagsak ka sa Hades." Hindi ito galit ng isang makapangyarihang Diyos, kundi paalala ng isang mahabagin at mapagligtas na tagapagligtas. Nagbibigay babala upang tayo ay maligtas, hindi mahatulan. Sabi sa Roma Kabanatang 2, talatang 4, ang kabutihan ng Diyos ay nagtutulak sa iyo sa pagsisisi. Ang pagtanggi sa kanyang kabutihan ay pagpili sa hatol. Bilang pangwakas, maliwanag ang babala ni Jesus. Huwag baliwalain ang biyaya ng Diyos. Tulad ng mga taga-Ninibe, tumugon tayo agad sa kanyang paanyaya. Isang babala lang ang narinig nila, ngunit sila'y nagsisi. Ilang babala na ba ang ating natatanggap? Ngayon ang araw ng awa. Bukas ay maaaring araw ng paghuhukom. Sabi ni Jesus, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na, sangayon sa Mateo Kabanatang 4, talatang 17. Piliin ang pagsisisi. Piliin ang kababaang loob. Yakapin ang habag ng Diyos ngayon habang may panahon pa. Salamat.